Sa wakas, Cheska, nakuha rin natin ang lahat. Wala nang magagawa ang ampalayang yan kapag nalaman niyang wala siyang kahit isang sentimo sa huling habili ng tatay niya. Isang lagda na lang at magiging basura na lang siya sa sariling pamamahay. Ang boses ni Dahlia ay parang lason na dahan-dahang nanunuot sa aking pandinig habang nakatayo ako sa labas ng pintuan ng opisina ni Papa. Nakahawak ako sa hamba ng pinto. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hawak-hawak ang isang karayom at sinulid. Kasalukuyan kong tinatahi ang isang nawalang butones sa paboritong vest ni Marco. Gusto ko sanang isorpresa ang aking mapapangasawa. Ipakita sa kanya na handa na akong maging isang asawang mapag-alaga. Kahit pa ang aking puso ay durog na durog pa rin dahil sa pagkamatay ni Papa noong nakaraang linggo. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panata ng katapatan, isang simbolo ng aking pag-asa na sa gitna ng luksa, may isang balikat pa rin akong masasandalan. Ngunit ang mga salitang narinig ko ay tila mga kutsilyong naghiwa sa aking katinuan. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagtama ng kristal na baso ng alak, isang pagdiriwang sa gitna ng aking pagdadalamhati. Hindi ako makapaniwala. Ang aking madrasta na tila isang anghel sa harap ni Papa ay may nakatagong pangil ng isang ahas. Ang bawat butil ng pawis sa aking noo ay naging kasing lamig ng yelo. Ang aking hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa koridor na yon ay unti-unting nauubos. Nais kong sumigaw, nais kong pumasok sa loob at ipamukha sa kanila ang kanilang kawalang hiyaan. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. But Mom, what about Marco? Ang boses ni Cheska ay puno ng pilyong katuwaan. He's still engaged to that loser. I want him, Mom. I want everything that belongs to her. Don't worry, honey. Sagot ni Dahlia na may kasamang mapang-uyam na tawa na hindi man lang nagtataglay ng kahit anong simpatya. Marco is a smart man. He knows where the power lies. Watch and learn. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib nang marinig ko ang papalapit na mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapakaba sa aking puso. Ito na si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kinabukasan. Ang lalaking nangako sa akin sa harap ng kabaong ni Papa na hinding-hindi niya ako iiwan. Lumabas siya mula sa kabilang bahagi ng koridor, maayos ang pagkakaahit at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Marco, ang tawag ko sa kanyang pangalan ay halos pabulong na. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Inabot ko sa kanya ang vest. Ang maliit na butones na kakatahi ko lang ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. I fixed this for you, para sa dinner natin mamaya. Hindi niya kinuha ang vest. Sa halip, tinitigan niya ako ng may halong pandidiri at pagkabagot, tila ba isa akong dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Ang lamig ng kanyang tingin ay mas matindi pa kaysa sa ulan sa labas. Marahan niyang itinulak ang aking kamay palayo, dahilan upang malaglag ang vest sa sahig. Ang tela ay nabahiran ng alikabok, katulad ng aking pagkatao na tila tinatapak-tapakan na lamang sa mga sandaling ito. Tala, let's be realistic. Ang boses ni Marco ay patag. Walang kahit anong tono ng pagsisisi. You have nothing now. Your father is dead and this house, it doesn't belong to you anymore. I need a partner who can help my career. Someone who has a legacy. Hindi kita kailangan, Tala. You're just a burden now. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na nagpamanhid sa aking buong mukha. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit pinilit kong huwag hayaang pumatak ang luha sa harap nila. Sa isang iglap, ang mundo na binuo ko ay gumuho. Ang bawat sakripisyo ko,
Ang bawat gabing pinagpuyatan ko ang pag-aalaga sa aking may sakit na ama. Habang sila ay nagpapakasaya, lahat ng yon ay nauwi sa wala. Tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, may mga maliliit na sugat mula sa mga gawaing bahay na ipinasa sa akin ni Dahlia simula nang magkasakit si Papa. Ang mga kamay na ito na nagmahal sa kanila ng tapat, ito rin pala ang mga kamay na itataboy nila sa oras ng aking pangangailangan. Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Dahlia. May hawak na isang tumpok ng mga papeles. Inihagis niya ang mga ito sa aking harapan. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon. Pirman mo to, Tala. Lahat ng mana mo ililipat mo sa amin. At bilang ganti, papayagan kitang manatili dito. Hindi bilang anak, kundi bilang katulong. Tutal, mukhang sanay ka naman na sa ganoong trabaho, di ba? Tumingin ako sa kanila, si Dahlia na may mapait na ngiti, si Cheska na nakakakapit sa braso ni Marco, at si Marco na umiwas ng tingin habang hinahayaan ang aking puso na magkadurog-durog. Ang katahimikan sa mansyon na yon ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba? Pagkatapos ng maraming taon ng paglilingkod at pagmamahal, ang halaga ko ba ay mas mababa pa sa isang pirasong papel na kanilang itatapon? Tumalikod sila at iniwan akong nakatayo sa gitna ng marangyang koridor. Mag-isa at walang kahit anong sandata, kundi ang aking pighati. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang tunog ng bawat patak ng ulan sa labas na tumatama sa bintana. Tila nakikiramay sa aking tahimik na pagtangis. Nakatingin ako sa vest ni Marco na nasa sahig. Ang butones na pinaghirapan kong itahi ay tila kumukot siya sa aking katangahan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking inosenteng puso ay tuluyan ng namatay. Iniwan ang isang puwang na puno ng nanunuot na lamig at isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ako mananatiling biktima ng kanilang kasakiman? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi pa man natutuyo ang aking mga luha mula sa pagtataksil ni Marco, isang panibagong hagupit na naman ang dumating. Pabalagbag na bumukas ang pinto ng maliit na silid-imbakan kung saan ako pinalipat ni Dahlia. Pumasok siya na may nanlilisik na mga mata. Kasunod si Cheska na may bakas ng mapanguyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Nasaan ang singsing, Tala? Ang sapphire ring na ibinigay sa akin ng iyong ama, nasaan na? Ang boses ni Dahlia ay tila matalas na kuko na kumakalmot sa aking pagkatao. Alam ko ang singsing na tinutukoy niya. Iyon ang huling alaala ni Mama. Ang singsing na sa pilitan niyang kinuha mula sa aking mga daliri noong gabing ilibing si Papa. Ngayon, ako pa ang pinaparatangan niyang nagnakaw nito. Hindi pa man ako nakakasagot, hinablot na ni Dahlia ang aking buhok at kinaladkad ako palabas ng silid. Ang aking anit ay tila nagbabaga sa sakit at ang bawat hakbang ko ay puno ng pagkakadapa. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking kalagayan. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa aking balat na parang maliliit na latigo. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na hardin. Ipinapakita ang aking kalunos-lunos na kalagayan. Mang Tasyo, dalhin mo ang basura na ito sa likod. Utos ni Dahlia sa isang lalaking may malalaking bisig at malamig na tingin. Iyon ang hardinero na matagal nang tauhan ni Dahlia, ang taong nakasaksi sa lahat ng kanyang mga lihim. Sa gitna ng putik at ulan, lumitaw ang isang matandang babae. Si Lola Bising, ang aking VUM, ang tanging taong nagbigay sa akin ng init ng pagmamahal nang mamatay ang aking ina. Patakbo siyang lumapit, ang kanyang mga paa ay nanginginig sa takot at katandaan. Ma'am Dahlia,
Maawa po kayo. Hindi magagawa ni Tala ang magnakaw. Parang awa niyo na po. Bitawan niyo ang bata. Pagmamakaawa ni Lola Bising habang nakaluhod sa basang lupa. Hinawakan niya ang laylayan ng mamahaling bestida ni Dahlia, ngunit isang malakas na sipa ang itinugon nito sa kanya. Ang matanda ay tumalsik sa gilid. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang matigas na paso ng halaman. Lola Bising! Ang aking sigaw ay nilamon ng maugong na hangin. Nais ko siyang puntahan, nais ko siyang yakapin, ngunit ang mga kamay ni Mang Tasyo ay tila mga kadenang bakal na nakapulupot sa aking mga braso. Kinaladkad nila ako patungo sa dulo ng hardin kung saan matatagpuan ang isang lumang giyengko na matagal na nating hindi ginagamit. Ang paligid nito ay balot ng mga lumot at ligaw na halaman. Tila ba ito ay isang bibig ng lupa na handang lumamon ng kahit ano. Diyan ka nababagay, Tala, sa ilalim ng lupa kasama ng mga uod at dumi. Ang boses ni Dahlia ay naging bulong na lamang sa aking pandinig habang nararamdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng giyengko. Sa isang marahas na pagtulak, nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman ko ang nakahihilong pagbagsak, ang hangin na mabilis na humahagupit sa aking mukha. Ang aking katawan ay tumama sa matitigas at malamig na pader ng giyengko bago tuluyang bumagsak sa madilim at mababaw na tubig sa kailaliman. Ang sakit na naramdaman ko sa aking mga buto ay tila walang kapantay, ngunit mas matindi ang sakit na nagmumula sa aking puso. Tumingala ako. Mula sa kailaliman, nakita ko ang maliit na bilog ng liwanag sa itaas. Doon, nakatayo si Dahlia at Cheska, tila mga aninong nagdiriwang sa aking kamatayan. Pagkatapos, ang liwanag na yon ay nagsimulang maglaho. Ang malalaking tangda ay isa-isang inihulog ni Mang Tasyo. Ang bawat pagbagsak ng bato sa ibabaw ng giyengko ay tila mga pako na itinatama sa aking kabaong. Ang bawat tunog ng pagtama ng bato sa bato ay nagpapadama sa akin ng isang nakabibinging katahimikan. Hanggang sa ang huling sinag ng liwanag ay tuluyan ng naglaho. Wala akong makita kundi ang ganap na kadiliman. Ang tubig sa aking paligid ay kasing lamig ng kamatayan. Ramdam ko ang pagtulo ng dugo mula sa aking noo, humahalo sa basang lupa. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi lamang sa lamig, kundi sa matinding pait ng katotohanan. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Isang prinsesa na naging alipin, at ngayon ay ililibing ng buhay sa isang giyengko na walang nakakaalam. Sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging imaheng natira sa aking isipan ay ang duguang mukha ni Lola Bising habang sinusubukan akong iligtas. Isang tanong ang nanatiling nakabaon sa aking diwa habang ang aking hininga ay unti-unting bumibigat. Sa gitna ng ganitong kalupitan, mayroon pa kayang Diyos na makakarinig sa aking piping dalangin mula sa kailaliman ng lupang ito? Ang bawat butil ng hininga ko sa loob ng madilim na balon ay tila isang nakaw na sandali mula sa kamatayan. Ang kailaliman ng lupang ito ay kasing lamig ng mga puso ng taong nagtapon sa akin dito. Ramdam ko ang bigat ng mga bato sa ibabaw. Ang bawat pag-ipit ng lupa sa aking dibdib ay tila isang unti-unting pagpiga sa huling hibla ng aking buhay. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kailaliman, narinig ko ang isang mahinang kalos ng mga kuko sa matigas na bato sa itaas. Hindi ito ang marahas na tunog ng paglilibing, kundi ang desperadong paghukay ng isang taong nagmamahal. Tala, anak, huwag kang bibitiw. Narito si Lola. Ang boses na yon ay tila isang anghel na bumababa mula sa langit. Bagaman ito ay basag at puno ng pighati. Sa kabila ng bawat hiningang tila mapuputol na, ang mga nangangatog na kamay ni Lola Bising ay patuloy na naglilipat ng mga tumpok ng lupa at mabibigat na bato sa gitna ng bumubuhos na ulan.
Ang bawat pagtama ng kanyang mga daliri sa magaspang na semento ay nag-iiwan ng bakas ng dugo, ngunit hindi siya tumigil. Nang muling masilayan ng aking mga mata ang malamig na sinag ng buwan sa pamamagitan ng maliit na siwang, nalaman kong hindi pa ito ang aking katapusan. Iniahon ako ni Lola Bising mula sa bingit ng libingan. Ang aming mga katawan ay balot ng malapot na putik at luha. Ngunit ang kaligtasan ay may malaking kapalit. Upang mailihis ang mga tauhan ni Dahlia na naghahanap sa aming bakas, hinarap ng matanda ang mga lalaking may dala ng mga sulo at galit. Ang huling nakita ko bago ako tuluyang isakay sa isang maliit na bangkang pangisda patungong Maynila ay ang pagbagsak ng katawan ni Lola Bising sa ilalim ng marahas na paghampas ng mga tauhan ni Dahlia. Ang kanyang pagsasakripisyo ang nagsilbing mitya ng apoy na unti-unting nagniningas sa aking durog na puso. Pagdating sa Maynila, ang lungsod ay tila isang higanting walang pakialam sa aming pighati. Ang amoy ng luma at basang karton sa gilid ng kalsada ang naging aming tahanan. Sa loob ng maraming taon, naging katuwang ko ang hirap at gutom. Inalagaan ko si Lola Bising na ngayon ay hindi na makalakad at halos hindi na makapagsalita dahil sa pinsalang tinamo ng kanyang katawan mula sa gabing iyon. Ang bawat sentimong kinikita ko mula sa paglalabada at pagtitinda sa lansangan ay itinatabi ko. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa pangarap na balang araw ay maibabalik ko ang lahat ng nawala sa amin. Ang bawat sugat sa aking mga kamay mula sa matapang na sabon ay paalala ng aking sumpa. Ang tala na inilibing nila sa balon ay patay na. At ang astraya na nabubuhay ngayon ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa ilalim ng mainit na sikat ng araw bitbit ang mga paninda, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa aking tapat. Isang matandang lalaki na may marangal na tindig ang bumaba, si Don Vicente. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo nang masilayan niya ang maliit na susi na nakasabit sa aking leeg, ang susi na ibinigay sa akin ni Papa bago siya bawian ng buhay. Ito ang susing itinago ko sa Gawao sa loob ng maraming taon ng paghihirap. Ang susing iyan, ito ang katibayan ng isang pangakong hindi kailanman nalimutan ng iyong ama. Ang boses ni Don Vicente ay puno ng panginginig at paggalang. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang pag-ikot ng gulong ng tadhana. Ang susing akala ko ay simbolo lamang ng nakaraan ay siyang magbubukas ng pinto patungo sa aking hinaharap. Tumingin ako sa langit. Ang mga ulap ay tila nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ngunit habang hawak ko ang kamay ni Don Vicente, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Sapat na ba ang yaman at kapangyarihan upang hilumin ang mga peklat na iniwan ng pagtataksil? O ang pagbabalik ko ba sa Cebu ay magiging simula lamang ng isang mas madugong kabanata na uubos sa natitirang kabutihan sa aking kaluluwa? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng mansyon ni Don Vicente ay tila isang paalala na hindi na ako ang batang duguang iniyahon mula sa putikan. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang lamig ng tubig sa balon ay tila nanunuot pa rin sa aking mga buto tuwing sumasapit ang gabi. Sa loob ng isang dekada, pinalitan ko ang aking pangalan, ang aking mukha, at maging ang tibay ng aking kaluluwa. Ang dating tala na laging nakayuko at mabilis masaktan ay pinalitan na ng isang Astraea Montefalco. Isang babaeng ang mga mata ay kasing talas ng diamante at ang puso ay kasing tigas ng asero. Hindi naging madali ang aking pagbabago. Sa ilalim ng paggabay ni Don Vicente na itinuring akong sariling anak bilang pagtanaw ng utang na loob sa aking ama, ay dumaan ako sa isang matinding pagsasanay. Natutunan kong magsalita ng may awtoridad, kumilos ng may grasya, at higit sa lahat, ang magtago ng emosyon sa likod ng isang perpektong maskara.
Tumingin ako sa malaking salamin sa aking silid at hinaplos ang aking pisngi. Wala na ang mga peklat ng kahapon. Wala na ang bakas ng gutom at pait. Ngunit sa likod ng mamahaling sutla na aking suot, ramdam ko pa rin ang mga kalyo sa aking mga kamay na nakuha ko mula sa mga taon ng paglalabada sa gilid ng kalsada. Astrea, you have to remember. Madalas na paalala sa akin ni Don Vicente sa aming mga pag-uusap sa library habang tinitignan ang mga ulat ng stock market. In the world of business, those who are too kind are the ones who get eaten alive. You are no longer a victim. You are a predator now. Tumango ako. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Tuwing gabi, bago ako matulog, pinupuntahan ko muna ang silid ni Lola Bising. Nakahiga siya sa isang malambot na kama, napapalibutan ng mga kagamitang medikal na tanging mayayaman lamang ang nakakabili. Hinahaplos ko ang kanyang kulubot na kamay, ang kamay na naghukay sa lupa, para lamang ako mabuhay. Hindi na siya halos makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisilbing bintana ng kanyang kaluluwa. Tuwing titingin ako sa kanya, tila ba bumabalik ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin sa mga lansangan ng Maynila. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay isang mapa ng sakripisyo. Marahan niyang piniga ang aking kamay, isang mahinang pagpindot na tila nagsasabing huwag kong hayaang lamunin ng puot ang natitirang kabutihan sa aking puso. Ngunit paano ko gagawin iyon? Paano ko mapapatawad ang mga taong kumuha ng lahat sa akin at nagtapon sa amin sa putikan na parang mga basura? Isang marahang pagtama sa pintuan ang pumutol sa aking pagmuni-muni. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Don Vicente at iniabot sa akin ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay ang lahat ng impormasyong kailangan ko tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Villarica Shipping. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi nang mabasa ko ang mga ulat. Ang kumpanyang binuo ni Papa nang may dangal ay unti-unti nang nilalamon ng utang sa ilalim ng pamumuno ni Dahlia. Ang kanilang karangyaan ay isa na lamang hungkag na balat, isang magandang fasad na itinatago ang nabubulok na pundasyon. Ang kanilang kasakiman, ang mismong bagay na naging dahilan ng aking paghihirap, ang siya ring magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang gintong panulat na nakapatong sa aking mesa. Ang bigat nito sa aking daliri ay tila isang sandata. Sa harap ko ay ang kontrata na magbibigay sa akin ng kapangyarihang tautom o kontrolin ang lahat ng utang ng pamilya Villarica. Sa isang lagda ko lamang, magiging pag-aari ko na ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang dangal, at maging ang bawat hininga ng kanilang kinabukasan. Habang dahan-dahang gumagalaw ang panulat sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito na ang sandaling pinangarap ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat titik ng aking pangalan ay tila isang pako na itinatama sa kabaong ng kanilang mga ambisyon. Humarap ako sa bintana at tumanaw sa malayo kung saan abot tanaw ang dagat na naghihiwalay sa Maynila at Cebu. Naalala ko ang huling gabi ko sa mansyong yon, ang tunog ng ulan at ang amoy ng basang lupa habang inililibing ako ng buhay. Ang sakit na yon ay hindi kailanman nawala. Ito ay naging gasolina lamang na nagpapanatili sa apoy ng aking determinasyon. Ngayon, handa na ang lahat. Ang bawat piyesa sa aking laro ay nasa tamang lugar na. Hindi na ako ang batang babaeng sumisigaw ng tulong sa kailaliman ng balon. Ako na ang bagyong sasalubong sa kanila, sa kanilang paggising. Tiningnan ko ang larawan ni Marco at Cheska sa isang lifestyle magazine na nakapatong sa aking sofa. Nakangiti sila, tila mga perpektong imahe ng kaligayahan. Walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay nakatakda ng gumuho. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang pinagmamasdan ko ang madilim na kalangitan. Sa oras na magkaharap na kami, makikilala pa ba nila ang batang pusong dinurog nila? O ang makikita na lamang nila ay ang halimaw
na sila mismo ang lumikha. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang panahon ng paniningil ay narito na at walang sino man ang makakatakas sa anino ng aking pagbabalik. Ang bawat hakbang ko sa marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Cebu ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga alaala na pilit kong ibinaon sa limot. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ay tila isang pambubulag sa katotohanang 10 taon na ang nakalilipas. Sa lungsod ding ito, ako ay itinuring na basura. Nakasuot ako ng isang mahabang bestida na kulay hating gabi. Ang bawat tahi nito ay gawa sa pinakapino at mamahaling sutla na dumadaloy sa aking katawan na parang tubig. Ang aking mukha ay nababalutan ng isang maskara ng perpektong ganda at lamig, isang anyo na sadyang idinisenyo upang hindi makilala ng sino mang nakasaksi sa aking pagbagsak. Sa di kalayuan, namataan ko ang mga taong naging dahilan ng aking bawat bangungot. Naroon si Dahlia, suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon, ngunit sa likod ng makapal niyang kolorete ay bakas ang pagod at ang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Cheska na tila isang lantang bulaklak sa kabila ng mga hiyas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanilang mga tawa ay tila mga basag na kristal na pilit pinagdidikit upang magmukhang buo. Alam ko ang katotohanan. Ang Villarica Shipping ay isang barkong unti-unti nang lumulubog at sila ay desperadong naghahanap ng kahit anong salbabida na maaari nilang kapitan. Naramdaman ko ang paghinto ng bawat usapan sa silid nang magsimula akong maglakad patungo sa gitna. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin, puno ng paghanga at kuryosidad kung sino ang misteryosong Astraya Montefalco na balita sa buong Maynila bilang reyna ng mga pautang at puhunan. Ngunit ang isang pares ng mga mata ang tila nagpainit sa aking balat sa paraang hindi ko inaasahan. Si Marco. Nakatayo siya malapit sa bar. Ang kanyang tindig ay tila hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagnanasa na tila ngayon lang niya naramdaman. Nang magtagpo ang aming mga paningin, nakita ko ang pagkaantig sa kanyang mukha, ang pagbilis ng kanyang paghinga, na tila ba nakakita siya ng isang reyna mula sa kanyang mga pangarap. Hindi niya ako nakikilala. Ang babaeng minsan niyang tinawag na pabigat ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan bilang isang diyosang hindi niya maabot. Madam Astraya, it's a great honor to finally meet you in person. Ang boses ni Dahlia ay puno ng kaplastikan habang lumalapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Nabalitaan namin ang inyong interes sa mga maritime investments. We are the Villaricas and we own on the biggest shipping line in Cebu. Isang mapait at tahimik na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ngunit hindi ito umabot sa aking mga mata. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpababa sa kanyang kumpiyansa. I know exactly who you are, Mrs. Villarica. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim ng isang punyal. And I know exactly what you need. Money, power, survival. Lumapit si Marco. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng paghanga. Miss Montefalco, I'm Marco. If there's anything we can do to make your stay here more comfortable, please don't hesitate to ask. You are breathtaking. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura sa kanyang mga salita. Ang lalaking ito na dating nagtapon sa akin sa putikan ay ngayon ay nag-aalay ng kanyang sarili sa paanan ng aking kayamanan. Ngunit pinanatili ko ang aking composure. Hinayaan ko siyang maniwala na may pag-asa siyang mapalapit sa akin, habang sa loob ko ay iniisip ko ang bawat latay ng sakit na ibinigay niya. Tumingin ako kay Dahlia na tila isang gutom na buwaya na naghihintay ng pagkakataong makasunggab. I'm here to buy more than just shares, Mrs. Villarica.
Ang aking bulong ay sapat na upang marinig nilang lahat. Tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng karangyaan. I'm here to buy your soul, and I don't intend to pay cheaply. Iniwan ko silang tulala sa gitna ng bulwagan. Ang lamig ng aking mga salita ay tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Habang papalayo ako, ramdam ko ang titig ni Marco na nakasunod sa aking bawat galaw. Isang paghahangad na magiging simula ng kanyang sariling pagkawasak. Ngunit habang hawak ko ang baso ng alak, ang aking kamay ay dahan-dahang nanginig. Sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, bakit parang naririnig ko pa rin ang tunog ng mga batong inihuhulog sa ibabaw ng aking ulo sa dilim ng balon? Magagawa ko nga bang makuha ang katarungan nang hindi nagiging katulad ng mga taong kinamumuhian ko? O ang bawat hakbang ko ba patungo sa kanilang pagbagsak ay isang hakbang din patungo sa aking sariling pagkawala? Ang bawat dulo ng gintong panulat na nakapatong sa aking mesa ay tila isang matalim na pangil na naghihintay ng biktima. Narito kami sa loob ng aking pansamantalang tanggapan sa Cebu, isang silid na nababalutan ng malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mga sariwang bulaklak na tila nagbabalat kayo sa amoy ng nabubulok na dangal. Sa harap ko nakaupo si Dahlia at Cheska. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng kababaang loob na tila mga maskarang suot ng mga aktor sa isang entablado. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa akin ng diretsyo, kundi sa makapal na tumpok ng mga papeles na naglalaman ng kanilang huling pag-asa. Madam Astrea, we have carefully reviewed the terms of the loan. Ang boses ni Dahlia ay malambing, ngunit may bahid ng desperasyon na hindi niya maitago. Ang Villarica Shipping ay nangangailangan lamang ng kaunting tulong upang muling makabangon. We are willing to offer our shares as security. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong inilalapag ang aking baso ng tsaa. Ang bawat kilos ko ay may kaukulang bagal, isang sadyang pagpapahirap sa kanilang mga kalooban. Shares, Mrs. Villarica, in a company that is bleeding millions every month? I'm a businesswoman, not a charitable institution. I need something more, tangible, something that holds the soul of your family. Nakita ko ang paglunok ni Dahlia, ang kanyang lalamunan ay gumalaw ng may hirap. Tumingin siya kay Cheska na tila naghihintay din ng aking susunod na sasabihin. Hinayaan ko ang katahimikan na mamayani sa silid, isang katahimikan na tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga pahina ng dokumento sa ilalim ng aking mga daliri. The mansion. Ang aking bulong ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng silid. I want the Villarica ancestral home as collateral. Ang bahay na yon, ang simbolo ng inyong kapangyarihan. Hindi ba? If you truly believe in your company's recovery, then this shouldn't be a problem. But that's our home! Ang bulalas ni Cheska. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Nawawala ang kanyang composure. You can't just take that from us. Doon kami nakatira ni Marco. It's our legacy. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon. Legacy is earned, not just inhabited, Cheska. Kung ayaw ninyo, walang sapilitan. But I believe there are other creditors waiting at your door who might not be as patient as I am. Napayuko si Dahlia, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Alam niyang wala na silang ibang matatakbuhan. Ang kanilang mundo ay unti-unti nang lumiliit at ako lamang ang tanging pintong natitira. Habang pinapanood ko silang nagbubulungan, naalala ko ang gabi nang itapon nila ako sa labas ng bahay na yon. Ang ulan na pumatak sa aking mukha, ang malamig na semento, at ang kanilang mga tawa habang isinasara ang malaking pinto. Ngayon, ang pintong iyon ay dahan-dahang bumubukas para sa akin, hindi bilang isang alipin, kundi bilang may-ari.
Lumapit si Cheska sa akin. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pahiwatig. Madam Astrea, maybe we can discuss this further over dinner, just you and me. Or maybe with Marco. He's very eager to get to know you better. He thinks you're the most fascinating woman he's ever met. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Gagamitin pa rin nila si Marco upang makuha ang kanilang gusto, katulad ng paggamit nila sa kanya upang wasakin ako noon. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. I don't mix business with pleasure, Cheska. Sign the papers or leave. Dahan-dahang kinuha ni Dahlia ang gintong panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit ang dulo nito sa papel. Ang bawat galaw ng panulat ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kanilang huling depensa. Ang itim na tinta ay dumaloy sa puting papel, tila isang laso na unti-unting kumakalat sa kanilang buong pagkatao. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na may kasamang pait. Ang bahay na naging saksi sa aking pagluha ay malapit nang maging saksi sa kanilang pagbagsak. Nang matapos ang huling pirma, iniabot sa akin ni Dahlia ang dokumento. Ang kanyang mukha ay maputla. Tila ba ibinigay na niya ang kanyang huling hininga? Everything is there, Madam Astrea. I hope this is enough to show our commitment. Kinuha ko ang papel at maingat itong inilagay sa folder. Tumingin ako sa kanila. Isang tingin na tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. It's more than enough, Mrs. Villarica. Welcome to the beginning of the end. Habang pinapanood ko silang lumabas ng aking opisina, ang kanilang mga balikat ay nakayuko at ang kanilang mga hakbang ay mabigat. Isang katanungan ang pumasok sa aking diwa. Nakuha ko na ang kanilang tahanan, ang kanilang yaman, at ang kanilang kinabukasan sa ilalim ng aking mga kamay. Ngunit bakit sa gitna ng tagumpay na ito, tila nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga bato sa ibabaw ng aking dibdib? Sapat na ba ang pirma sa isang papel upang burahin ang mga peklat ng nakaraan? O ang bawat hakbang ko ba sa pagbawi ng aking buhay ay lalo lamang naglalayo sa akin sa tunay na kapayapaan? Ang malaking tarangkahang bakal ng mansyong Villarica ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang tunog ng pagkatungal ng metal sa ibabaw ng semento na tila isang babalang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang ang aking sasakyan ay dahan-dahang gumagapang sa mahabang driveway, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang bawat puno ng kabalyero at ang amoy ng mga bulaklak ng rosal ay tila mga saksi sa aking nakaraan na ngayoy muling nagbabalik. 10 taon na ang nakalilipas nang itapon ako palabas ng pinto nito. Duguang at walang kahit ano, kundi ang aking pait. Ngunit ngayon, ang bawat dulo ng damo at ang bawat pirasong bato sa bahay na ito ay pag-aari ko na sa ilalim ng batas. Bumaba ako sa sasakyan at tiningnan ang malaking pintong kahoy. Doon, sa may balkonahe, nakatayo sina Dahlia at Cheska. Wala na ang kanilang mga suot na mamahaling bestida. Pinalitan na ito ng mga simpleng kasuotan, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa tago at tahimik na galit. Sa likuran nila ay si Marco na may hawak na ilang maleta. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at hiya habang pinagmamasdan ang aking bawat galaw. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Hinahayaang punuin ng hangin ang aking baga bago ako tuluyang pumasok sa loob ng mansyong muli ng naging tahanan ko. Welcome to your new home, Mrs. Villarica. Ang aking boses ay malamig. Walang bakas ng kahit anong init habang humahakbang ako sa makintab na sahig ng sala. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan sa silid na yon. Or should I say, welcome back to my house. Everything inside this perimeter, from the roof to the smallest spoon, belongs to the Montefalco Group now. Astrea, please! Ang boses ni Dahlia ay nanginginig. Hindi ko mawari kung dahil sa takot
o sa matinding pagkapahiya. Nagawa na namin ang gusto mo. Nilagdaan na namin ang lahat ng papeles. Huwag mo naman kaming itapon sa kalsada. Kahit konting respeto man lang sa alaala ng asawa ko. Isang mapait na tawa ang gumuhit sa aking mga labi, ngunit walang tunog na lumabas sa aking lalamunan. Tiningnan ko siya nang diretso sa mga mata. Ang aking titig ay tila isang matalas na punyal na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya. Respeto? You speak of respect while you let my father die in pain. You speak of memory while you try to bury me alive. You're lucky I'm not a murderer, Dahlia. I'm a businesswoman. Lumapit ako sa kanila at iniabot ang isang maliit na susi na may kalawang nasa dulo. Pumili kayo. Either you face the police for the massive financial fraud you've committed in Villarica Shipping, or you stay here, but not in the master's bedroom. You will stay in the servants' quarters, in that small bodega at the back. Doon kayo titira habang binabayaran ninyo ang utang ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagtatrabaho. You want us to be your servants? Ang sigaw ni Cheska. Ang kanyang muka ay namumula sa galit habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Marco, hindi ka ba magsasalita? Look at what she's doing to us. This is harassment. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pighati. Tala, is this really what you want? Ang makita kaming naghihirap? Is this your version of justice? Hinarap ko siya, ramdamang panginginig ng aking mga kamay, na pilit kong itinatago sa likod ng aking katawan. Ang bawat salita niya ay tila isang muling pagbukas ng sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Justice has a high price, Marco. And for the record, my name is Astraya. Tala died in that well 10 years ago. Now, take your things and move to the back. Kinuha ko ang isang mamahaling florera na nakapatong sa lamesa, isang paborito ni Dahlia, at sadyang binitawan ito sa harap nila. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang bawat piraso nito ay nagkalat sa sahig katulad ng kanilang mga pangarap. Linisin niyo iyan. Simulan ninyo ngayon. This house must be spotless before I sleep. Habang pinagmamasdan ko silang dahan-dahang lumuluhod upang pulutin ang mga basag na piraso, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking lalamunan na pilit kong nilulunok. Ang bawat pagdikit ng kanilang mga daliri sa malamig na sahig ay tila isang pagbabalik ng aking sariling gunita. Noong bata pa ako, ganyan din ang ginagawa ko habang pinagtatawanan nila ako. Ang tanging pagkakaiba ay ang aking mga luha noon ay totoo, samantalang ang sa kanila ngayon ay bunga lamang ng nasaktang yabang. Nakita ko ang isang patak ng dugo na lumabas mula sa daliri ni Cheska nang mahiwa siya ng isang maliit na piraso ng porselana. Hindi ko magawang maawa. Sa halip, naalala ko ang malalalim na sugat sa aking mga paa nang pilitin nila akong maglakad sa bakubakong daan nang walang sapin sa paa. Careful, Cheska. Ang aking boses ay naging bulong na lamang na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Ang porselana ay madaling palitan, pero ang basag na dangal, kahit anong pandikit ay hindi na muling mabubuo. Tumingin ako kay Marco. Nakatayo siya doon. Hindi alam kung tutulong ba siya sa kanyang asawa o mananatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit munting bakas ng lumang tala. Ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa isang ngiti niya. Ngunit wala siyang nahanap kundi ang isang pader ng yelo. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang paalala na ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa aking buhay ay naging abo na at tinangay na ng hangin. Marco, dalhin mo ang mga maleta niyo sa likod. Utos ko sa kanya nang hindi man lamang siya tinitingnan ng diretso. Don't expect anyone to help you. Starting today, you eat what is served
and you work for every centavo that I spend on your survival. Habang dahan-dahang silang naglalakad, patungo sa madilim na bahagi ng mansyon, ang bahaging dati ay aking kulungan, ay naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Pumasok ako sa opisina ni Papa. Ang bawat gamit doon ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Hinaplos ko ang kanyang lamesa. Ang alikabok na naiwan doon ay tila mga labi ng isang panahong hindi na kailanman babalik. Napaupo ako sa kanyang upuan. Ang aking katawan ay tila nanghihina sa kabila ng aking tagumpay. Nakamit ko na ang gusto ko. Nabawi ko na ang aking tahanan. Nasa ilalim na ng aking mga paa ang mga taong sumira sa aking buhay. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng ilaw, isang tanong ang hindi ko maialis sa aking isipan. Kung ang paghihiganti ay tila isang matamis na alak, bakit sa bawat lagok ko ay tila lalong tumitindi ang hapdi sa aking dibdib? Nasaan ang kapayapaang ipinangako ko sa aking sarili? O ang bawat hakbang ko ba sa pagpaparusa sa kanila ay unti-unti ring pumapatay sa natitirang bahagi ng aking kaluluwa? Tumingala ako sa kisame, hinahayaan ang kadiliman ng gabi na bumalot sa aking paligid. Ang tunog ng ulan sa labas ay nagsimulang muling bumuhos. Ang bawat patak sa bubong ay tila isang paalala ng gabi sa balon. At doon, sa gitna ng aking marangyang tagumpay, naramdaman ko ang isang nakatatakot na katotohanan. Nabawi ko ang mansyon, pero mukhang naiwan ko ang aking puso sa kailaliman ng lupang iyon. Ang halimuyak ng sinangag na bawang at pritong tuyo ay dahan-dahang lumalaganap sa buong kusina. Isang amoy na dati ay hudyat ng aking maagang paggising upang pagsilbihan sila. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa narirani, ang amoy na ito ay tila isang paalala ng bawat gutom na gabi ko noon. Sa harap ng kalan, pawisan, at hirap na hirap si Dahlia. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay tila isang pugad ng ibon. At ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas lamang ang hawak, ay ngayon ay namumula dahil sa init ng kawali. Madam Astraya, luto na po ang almusal. Ang boses ni Dahlia ay puno ng pagod. Isang tono na hindi ko inakalang maririnig mula sa isang babaeng dati ay utos lamang ang alam gawin. Inilapag niya ang plato sa harap ko nang may nanginginig na mga kamay. Nakita ko ang isang patak ng pawis na gumulong mula sa kanyang noo at pumatak sa sahig. Sa sandaling iyon, naalala ko ang lahat ng pagkakataong pinagdamutan nila ako ng pagkain, ang mga tira-tirang kanin na kailangan kong pagtiyagaan habang sila ay nagpapakasasa sa mga mamahaling putahe. Kulang ng asin, Dahlia. Ang binaling ko sa kanya nang hindi man lamang tinitikman ng pagkain. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng pait. Ganyan din ang ginawa niyo sa akin noon. Di ba? Pinapakain niyo ako ng walang lasang pagkain dahil sabi niyo, hindi nararapat ang masarap para sa isang katulong. Ngayon, lasapin mo ang sarili mong luto. Sa gitna ng aming pag-uusap, pumasok si Marcos sa kusina. Suot niya ang isang lumang t-shirt at maong. Wala na ang kanyang mga mamahaling vest at kurbata. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Astraya, can we talk just for a minute? Ang pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malambay at puno ng pagsusumamo. Alam kong may puso ka pa rin sa likod ng lahat ng ito. This setup, it's too much. My mother is old and Cheska is not used to this kind of life. Please have some mercy. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang dahan-dahan kong ibinababa ang aking tasa ng kape. Ang bawat paggalaw ng tasa sa ibabaw ng platito ay lumikha ng isang matalas na tunog ng porselana na tila pumutol sa katahimikan ng silid. Mercy, Marco? That's a very expensive word for someone
who has nothing to offer. Nasaan ang awa niyo nang panoorin niyo akong kinaladkad palabas sa gitna ng bagyo? Nasaan ang awa mo nang sabihin mong isa lamang akong pabigat? Tumahimik siya. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Wala siyang maisagot dahil alam nating dalawa ang katotohanan. Tumayo ako at naglakad patungo sa balkonahe. Hinahayaan ng sariwang hangin ng umaga na humaplos sa aking muka. Sa ibaba, sa may hardin, nakita ko si Cheska na hirap na nagbubunot ng mga ligaw na damo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang balat ay nagsisimula ng masunog at ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure ay ngayon ay puno na ng itim na lupa. Sa di kalayuan, nakita ko si Mang Tasyo. Nakatayo siya malapit sa lumang giyeng ko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin habang dahan-dahan kong inaayos ang aking buhok. Sa isang sandali, humangin ng malakas at ang aking scarf ay dahan-dahang natanggal. Inilalantad ang isang maliit na peklat sa aking leeg. Isang peklat na nakuha ko nang tumama ang aking katawan sa matigas na semento ng kailaliman ng giyeng ko 10 taon na ang nakalilipas. Napansin ko ang biglang pagtigil ni Mang Tasyo sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, tila may nais sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Tinitigan ko siya ng matagal, isang titig na puno ng mga lihim at babala. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na hakbang ng isang mandaragit na malapit na sa kanyang huling biktima. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat sa kabila ng init ng araw. Alam kong nagsisimula na siyang makakita ng mga anino ng nakaraan sa aking mukha. Ang bawat galaw niya ay tila puno na ng kaba at ang bawat tingin niya sa akin ay puno na ng pagdududa. Habang dahan-dahan kong ibinabalik ang scarf sa aking leeg, isang katanungan ang muling naglaro sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang maskarang ito bago ang mga anino ng giyeng ko ay tuluyang lumabas at lamunin kaming lahat? At kung malaman man nila ang katotohanan, sapat na ba ang takot sa kanilang mga mata upang mapawi ang galit na 10 taon ko nang itinatago sa kailaliman ng aking kaluluwa? Ang kadiliman ng gabi sa likod ng mansyon ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa lahat ng aking kinatatakutan. Walang buwan, walang bituin, tanging ang mahinang liwanag lamang mula sa flashlight ni Lorenzo ang nagsisilbing gabay namin sa gitna ng matatayog na damo. Nakatayo kami sa harap ng lumang giyeng ko, ang lugar na naging saksi sa aking kamatayan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat ihip ng hangin na dumadaiti sa aking balat ay tila mga bulong ng mga multo ng nakaraan, nagpapaalala sa akin ng lamig at hirap na aking dinanas sa kailaliman ng lupang ito. Astraya, sigurado ka ba rito? Ang boses ni Lorenzo ay mababa at puno ng pag-aalala habang hinahawakan niya ang aking siko. Pwede nating ipaubaya ito sa mga awtoridad. Hindi mo kailangang harapin uli ang dilim na ito. Umiling ako. Ang aking mga mata ay nakatuon sa mga tumpok ng bato na nagtatakip sa bibig ng giyeng ko. Hindi sapat ang salita ko laban sa kanila, Lorenzo. Kailangan ko ng katotohanang hindi nila kayang itanggi. Ang ebidensyang ito, ang tanging paraan upang mabigyan ng hustisya ang aking ama at ang pagsasakripisyo ni Lola Bising. Dahan-dahang sinimulan ni Lorenzo ang paglilipat ng mga bato. Ang bawat pagkiskis ng semento sa semento ay lumilikha ng isang matalas na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang aking mga kamay habang tumutulong ako sa pag-alis ng mga labi ng aking kabaong. Sa bawat batong aming inaalis, tila lumalabas ang amoy ng basang lupa at lumot. Ang amoy na naging huling alaala ko bago ako tuluyang mawalan ng malay noon. Nang sa wakas ay mabuksan namin ang isang maliit na siwang, ang lamig na nagmula sa kailaliman
ay tila isang kamay na humahaplos sa aking leeg. Gamit ang isang mahabang lubid at kagamitan, dahan-dahang sinuri ni Lorenzo ang bawat sulok ng mga bitak sa pader ng giyeng ko. Pagkatapos ng ilang minutong tila habang buhay, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ito ay isang bote ng gamot. Ang bote na ipinalit ni Dahlia sa tunay na gamot ni Papa. Nakabaon ito sa pagitan ng dalawang malalaking bato malapit sa kailaliman. Ngunit hindi lamang yon ang nahanap namin. Sa tabi nito, nakakabit sa isang maliit na siwang ng semento, ay ang lumang digital recorder ni Lola Bising, ang aparatong palaging dala ng matanda upang i-record ang kanyang mga dasal na hindi ko inakalang naging saksi rin sa aking trahedya. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang recorder. Ito ay balot ng putik at kalawang, ngunit tila isang himala na ito ay nanatiling buo. Pinindot ko ang pindutan para sa pag-play. Ang aking hininga ay tila huminto sa aking lalamunan. Sa simula, tanging ang tunog ng hangin at ulan ang maririnig mula sa lumang aparato. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, isang boses ang narinig ko. Ang boses ni Dahlia na kasing talim ng isang punyal. Siguraduhin mong hindi na siya makakaahon, Tasyo. Ang batang yan, ang huling hadlang sa atin. Kapag natabunan na ang giyeng ko na ito, ang lahat ng yaman ng mga Villarrica ay atin na. Patay na ang matanda, isunod na ang anak. Ang bawat salita ay tila isang bagong sugat sa aking puso. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisngi, humahalo sa dumi at pawis. Doon, sa gitna ng kadiliman, narinig ko rin ang sarili kong boses, ang tinig ng isang batang nagsusumamo para sa kanyang buhay bago ito tuluyang naputol ng tunog ng pagbagsak ng mga bato. Napasandal ako sa balikat ni Lorenzo, ang aking katawan ay tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang katotohanan ay narito na sa aking mga kamay, kasing lamig at kasing bigat ng mga batong naglibing sa akin. Tala, nakuha na natin ang kailangan natin, ang bulong ni Lorenzo, habang mahigpit akong niyayakap. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Tumingala ako sa mansyon, kung saan ang mga ilaw sa silid ni Dahlia ay tila mga mata ng isang hayop na walang kamalay-malmalay, na ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara sa kanyang paligid. Ang kislap ng mga ilaw na yon ay tila isang mapang-uyam na paalala ng kanyang huwad na kapayapaan. Sa loob ng 10 taon, natulog siya nang mahimbing sa ibabaw ng aking libingan, ninanamnam ang yaman na kinuha niya sa pamamagitan ng dugo at panlilinlang. Ngunit ang bawat salitang narinig ko mula sa lumang recorder ay tila isang hatol na hindi na niya matatakasan. Astrea, hindi ka na nag-iisa sa labang ito. Ang muling pagbulong ni Lorenzo, ang kanyang mainit na hininga ay humaplos sa aking pisngi sa gitna ng malamig na gabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakasiklop sa akin, nagbibigay ng lakas na tila unti-unti nang nauubos mula sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, sa harap ng madilim na giyeng ko at sa ilalim ng anino ng mansyong Villarrica, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso, isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong handang sumama sa akin sa kailaliman ng aking mga sugat. Maingat naming binalot ang bote ng gamot at ang recorder sa isang malinis na tela. Ang bawat kilos namin ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak namin ang huling hininga ng katarungan. Habang naglalakad kami pabalik sa madilim na bahagi ng hardin, hindi ko mapigilang mapatingin sa aking mga kamay na puno ng putik. Ang mga kamay na ito, na dati ay nagsusumamo para sa awa, ay ang mga kamay na magpapabagsak sa reyna ng mga kasinungalingan. Nang marating namin ang dulo ng pasilyo patungo sa aking silid, tumigil si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pangakong hindi na kailangang bigkasin.
Itago mo yan ng maigi. Astrea, bukas, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kumpanya, hahayaan nating ang nakaraan ang mismong sumingil sa kanila. Tumango ako. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara pa ring tinig ng pighati. Pumasok ako sa aking silid at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang Astrea na nakikita ko ay maganda, makapangyarihan, at handa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, ang batang si Tala ay nanginginig pa rin sa takot. Isang tanong ang nanatiling umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakahiga ako sa aking malambot na kama. Sa oras na lumabas na ang katotohanan, magagawa ko bang itapon ang lahat ng puot na ito? O ang katarungan ba ay isa lamang panandaliang lunas sa isang sugat na sadyang napakalalim na upang maghilom? Ang gabi ay tila naging mas mahaba at ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang dahan-dahang pagbilang ng mga huling sandali ng aking pagbabalat kayo. Ang marangyang bulwagan ng Cebu Grand Ballroom ay puno ng mga dambuhalang kristal na chandelier na nagbibigay ng isang nakabubulag na liwanag, tila pilit na itinatago ang anumang bahid ng dumi sa loob ng silid. Ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamahal na hiyas at pinakamagandang ngiti, ngunit para sa akin, ang bawat tawa at bawat kumpas ng kamay ay tila mga anino lamang sa isang huwad na pagdiriwang. Ito ang anibersaryo ng Villarica Shipping, ang kumpanyang binuo ng aking ama ng may dangal, na ngayon ay tila isang bangkay na pilit pinalalamutian ng ginto. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dahlia. Suot niya ang isang asul na bestida na kasingkinang ng dagat, pilit na nagpapanggap na siya pa rin ang reyna ng maritime industry sa kabila ng kabi-kabilang utang. Sa tabi niya ay si Cheska, na pilit na kumakapit sa braso ni Marco, bagaman ang mga mata ng aking dating kasintahan ay hindi nakatuon sa kanyang asawa, kundi sa pintuan, tila ba may hinihintay na isang himala o isang sumpa. Nang dahan-dahan akong pumasok sa bulwagan, ang bawat bulungan ay huminto. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat hibla ng aking itim na bestida ay tila sumasalamin sa kadiliman ng gabi sa balon. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Dahlia, nakita ko ang panandaliang pagkislap ng takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Madam Astrea, we are honored by your presence. Ang boses ni Dahlia ay umalingaw-ngaw sa microphone, tila isang matamis na lason na kumakalat sa hangin. Bilang aming pangunahing investor, nais naming ibahagi ang tagumpay na ito sa inyo. Umakyat ako sa entablado nang may marangal na tindig. Ang bawat paggalaw ng aking katawan ay may kaukulang bigat. Tila ba hawak ko ang hatol ng tadhana sa aking mga palad. Tumingin ako sa mga panauhin. Sa mga taong dati ay tiningnan ako ng may panghahamak. Noong ako ay isang batang alipin pa lamang. Pagkatapos, tumingin ako ng diretso kay Dahlia. Salamat, Mrs. Villarica. Ngunit bago tayo magdiwang, mayroon akong isang espesyal na regalo para sa inyo. Isang regalong 10 taon ko nang itinatago. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang mailabas sa liwanag. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim, na tila humihiwa sa katahimikan ng buong ballroom. Isang dambuhalang screen sa likuran ko, ang dahan-dahang nagliwanag. Sa isang pagpindot ko sa remote control na hawak ko, komomong oo. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa isang imahe ng isang bote ng gamot. Isang bote na may tatak na hindi kailanman naging para sa puso ni Papa. At pagkatapos, ang pinakainaabangan ko ay nangyari. Ang boses ni Dahlia ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Isang boses na nagmula sa kailaliman ng aking nakaraan. Siguraduhin mong hindi na siya makakaahon, Tasyo. Ang batang iyan ang huling hadlang sa atin. Kapag natabunan na ang giyengko na ito, ang lahat ng yaman ng mga Villarica ay atin na. Patay na ang matanda
isunod na ang anak. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang sampal sa mukha ni Dahlia. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay naging kasing puti ng papel. Ang microphone sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang matalim na tunog na tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kolektibong pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay tila isang maugong na hangin na nagpatahimik sa buong gusali. Kasinungalingan yan, isang manipulasyon. Ang sigaw ni Dahlia, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at galit. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sa gitna ng liwanag ng entablado, dahan-dahan kong itinanggal ang aking mamahaling scarf, inilalantad ang peklat sa aking leeg na nakuha ko mula sa kailaliman ng lupang iyon. Tumingin ako sa kanya nang may halong pait at katarungan. Tumingin ka sa akin, Dahlia. Tumingin ka ng mabuti. Ang aking bulong ay tila isang kumpisal mula sa langit. Hindi ba't kilala mo ang boses na sumasamo para sa awa sa ilalim ng mga bato? Ako ang batang inilibing niyo ng buhay. Ako, si Tala Villarica, ang anak na kinalimutan niyo sa dilim, na ngayon ay nagbabalik upang bawiin ang bawat sentimo ng dangal na ninakaw ninyo. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila isang pako na itinatama sa kanyang kabaong. Ang mukha ni Cheska ay naligo sa luha, habang si Marco ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang mga unipormadong pulis ay pumasok. Ang kinang ng kanilang mga badge ay tila mga bituin ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang pinusasan si Dahlia at Cheska. Ang tunog ng bawat paglak ng metal sa kanilang mga braso ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang huling yugto ng aking 10 taong paghihintay. Habang hinihila sila palabas ng bulwagan, ang kanilang mga ginto at hiya sa hitila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanilang bawat hakbang. Gumuho ang kanilang mundo sa harap ng lahat. Iniwan silang hubad sa katotohanan ng kanilang sariling kalupitan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bawat mata ay nakatingin sa akin nang may halong paghanga at takot. Lumapit si Lorenzo sa akin. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking balikat. Isang tahimik na pagsuporta na nagpapaalala sa akin na tapos na ang laban. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga bakas ng pighati sa mukha ng mga taong sumira sa aking buhay, naramdaman ko ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang katarungan ay narito na, kasing lamig at kasing linaw ng kristal. Ngunit bakit sa gitna ng tagumpay na ito, tila naririnig ko pa rin ang tinig ng aking ama sa hangin, nagtatanong kung ang katarungan ba ay sapat na upang punan ang puwang na iniwan ng pagtataksil? Mayroon pa bang puwang para sa kapayapaan sa isang pusong 10 taong nanirahan sa kailaliman ng puot? Ang marangyang bulwagan ng Cebu Grand Ballroom ay puno ng mga dambuhalang kristal na chandelier na nagbibigay ng isang nakabubulag na liwanag, tila pilit na itinatago ang anumang bahid ng dumi sa loob ng silid. Ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamahal na hiyas at pinakamagandang ngiti. Ngunit para sa akin, ang bawat tawa at bawat kumpas ng kamay ay tila mga anino lamang sa isang huwad na pagdiriwang. Ito ang anibersaryo ng Villarica Shipping, ang kumpanyang binuo ng aking ama nang may dangal, na ngayon ay tila isang bangkay na pilit pinalalamutian ng ginto. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dahlia. Suot niya ang isang asul na bestida na kasing kinang ng dagat, pilit na nagpapanggap na siya pa rin ang reyna ng maritime industry sa kabila ng kabi-kabilang utang. Sa tabi niya ay si Cheska, na pilit na kumakapit sa braso ni Marco, bagaman ang mga mata ng aking dating kasintahan
ay hindi nakatuon sa kanyang asawa, kundi sa pintuan, tila ba may hinihintay na isang himala o isang sumpa. Nang dahan-dahan akong pumasok sa bulwagan, ang bawat bulungan ay huminto. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat hibla ng aking itim na bestida ay tila sumasalamin sa kadiliman ng gabi sa balon. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Dahlia, nakita ko ang panandaliang pagkislap ng takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapang-uyam ng ngiti. Madam Astrea, we are honored by your presence. Ang boses ni Dahlia ay umalingaw-ngaw sa microphone, tila isang matamis na lason na kumakalat sa hangin. Bilang aming pangunahing investor, nais naming ibahagi ang tagumpay na ito sa inyo. Umakyat ako sa entablado nang may marangal na tindig. Ang bawat paggalaw ng aking katawan ay may kaukulang bigat. Tila ba hawak ko ang hatol ng tadhana sa aking mga palad. Tumingin ako sa mga panauhin. Sa mga taong dati ay tiningnan ako ng may panghahamak noong ako ay isang batang alipin pa lamang. Pagkatapos, tumingin ako ng diretso kay Dahlia. Salamat, Mrs. Villarica. Ngunit bago tayo magdiwang, mayroon akong isang espesyal na regalo para sa inyo. Isang regalong 10 taon ko nang itinatago. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang mailabas sa liwanag. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na, tila humihiwa sa katahimikan ng buong ballroom. Isang dambuhalang screen sa likuran ko, ang dahan-dahang nagliwanag. Sa isang pagpindot ko sa remote control na hawak ko, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa isang imahe ng isang bote ng gamot. Isang bote na may tatak na hindi kailanman naging para sa puso ni Papa. At pagkatapos, ang pinakainaabangan ko ay nangyari. Ang boses ni Dahlia ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Isang boses na nagmula sa kailaliman ng aking nakaraan. Siguraduhin mong hindi na siya makakaahon, Tasyo. Ang batang iyan ang huling hadlang sa atin. Kapag natabunan na ang giyengko na ito, ang lahat ng yaman ng mga Villarica ay atin na. Patay na ang matanda, isunod na ang anak. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang sampal sa mukha ni Dahlia. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay naging kasing puti ng papel. Ang microphone sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Lumilikha ng isang matalim na tunog na tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kolektibong pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay tila isang maugong na hangin na nagpatahimik sa buong gusali. Kasinungalingan iyan. Isang manipulasyon. Ang sigaw ni Dahlia, ang kanyang boses, ay pumiyok sa takot at galit. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sa gitna ng liwanag ng entablado, dahan-dahan kong itinanggal ang aking mamahaling scarf. Inilalantad ang peklat sa aking leeg na nakuha ko mula sa kailaliman ng lupang iyon. Tumingin ako sa kanya ng may halong pait at katarungan. Tumingin ka sa akin, Dahlia. Tumingin ka ng mabuti. Ang aking bulong ay tila isang kumpisal mula sa langit. Hindi ba't kilala mo ang boses na sumasamo para sa awa sa ilalim ng mga bato? Ako ang batang inilibing niyo ng buhay. Ako si Tala Villarica, ang anak na kinalimutan niyo sa dilim, na ngayon ay nagbabalik upang bawiin ang bawat sentimo ng dangal na ninakaw ninyo. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila isang pako na itinatama sa kanyang kabaong. Ang mukha ni Cheska ay naligo sa luha, habang si Marco ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang mga unipormadong pulis ay pumasok. Ang kinang ng kanilang mga badge ay tila mga bituin ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang pinusasan
si Dahlia at Cheska. Ang tunog ng bawat paglak ng metal sa kanilang mga braso ay tila isang musika sa aking pandinig, ang huling yugto ng aking 10 taong paghihintay. Habang hinihila sila palabas ng bulwagan, ang kanilang mga ginto at hiyas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanilang bawat hakbang. Gumuho ang kanilang mundo sa harap ng lahat. Iniwan silang hubad sa katotohanan ng kanilang sariling kalupitan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bawat mata ay nakatingin sa akin nang may halong paghanga at takot. Lumapit si Lorenzo sa akin. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking balikat. Isang tahimik na pagsuporta na nagpapaalala sa akin na tapos na ang laban. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga bakas ng pighati sa mukha ng mga taong sumira sa aking buhay, naramdaman ko ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang katarungan ay narito na, kasing lamig at kasing linaw ng kristal. Ngunit bakit sa gitna ng tagumpay na ito, tila naririnig ko pa rin ang tinig ng aking ama sa hangin. Nagtatanong kung ang katarungan ba ay sapat na upang punan ang puwang na iniwan ng pagtataksil. Mayroon pa bang puwang para sa kapayapaan sa isang pusong 10 taong nanirahan sa kailaliman ng puot? Estranghero na lamang sa aking mga mata. Isang anino no ng nakaraan na wala ng puwang sa aking kasalukuyan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa akin. Ngunit bago pa man dumaiti ang kanyang balat sa aking braso, marahan akong lumayo. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan namin ay tila 1,000,000 pader na binuo ng 10 taon ng paghihirap at pag-iisa. Marco, you're not in love with me. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng simoy ng dagat sa madaling araw. Walang galit ngunit puno ng katotohanan. You're in love with the power I now hold. Noong wala akong kahit ano, noong kailangan ko ng kamay na hahawak sa akin sa dilim ng balon, nasaan ka? You were busy kissing the hand that pushed me into the abyss. You chose a legacy over a life. I can change, Astria. Gagawin ko ang lahat, please. Just give me one more chance. Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang mahinang kalos sa matigas na semento. Walang saysay at walang patutunguhan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang barkong matagal nang lumubog. Tumingin ako sa aking mga daliri sa singsing na sapphire na ngayon ay muling nagniningning sa aking kamay sa ilalim ng sikat ng araw. The Tala you knew died in that well, Marco. Ipinagpalit mo ang kanyang buhay sa isang posisyon sa kumpanya na ngayon ay pag-aari ko na rin. Ang Astraya na nasa harap mo ay hindi na nangangailangan ng tagapagligtas at lalong hindi siya nangangailangan ng isang lalaking marunong lamang magmahal kapag ang langit ay maliwanag. I am my own savior now. At ang huling pabor na hihilingin ko sa iyo ay ang umalis ka sa aking pamamahay at wag nang muling magpapakita. Tumalikod ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang pagtanggal ng huling tinik na nakabaon sa aking puso. Narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa driveway na dahan-dahang lumalayo, tila isang malungkot na gunita na unti-unti nang nilalamon ng distansya. Hindi ako lumingon. Sa halip, pumasok ako sa loob ng bahay at tinungo ang silid ni Lola Bising. Nadatnan ko si Lorenzo na dahan-dahang inaayos ang kumot ng matanda. Nang magtama ang aming mga paningin, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting puno ng paggalang at katapatan, hindi humihingi ng kapalit, hindi nagdidikta ng aking damdamin. Hinawakan niya ang aking balikat. Isang tahimik na pagpapadama ng presensya na sapat na upang malaman kong sa gitna ng aking tagumpay, mayroon akong isang tunay na kaibigan. Tapos na ang ulan, Astraya. Ang bulong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng ginaw ng nakaraan.
Tumango ako, nararamdaman ang isang kakaibang ginhawa na dahan-dahang kumakalat sa aking buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang aking hininga ay naging malalim at payapa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili at sa pagpili sa kapayapaan kaysa sa puot. Habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na tulog ni Lola Bising, nalaman kong ang aking tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa katahimikang nananahan na sa aking kaluluwa. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang awit ng pagsilang muli. Isang deklarasyon na sa wakas, ang gabi ay natapos na. Ang malaking pangalan ng Billarica Shipping na dating nakaukit sa ginto sa itaas ng dambuhalang gusali ay tuluyan ng binaklas. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat bakas ng pamumuno ni Dahlia ay dahan-dahang binura, pinalitan ng isang bagong sistema na nakabatay sa dangal at integridad. Mga prinsipyong itinuro sa akin ni Papa. Ngayon, sa harap ng mga empleyado at piling panauhin, isang bagong pangalan ang sumilay sa ilalim ng asul na kalangitan. Astraya Maritime Holdings. Hindi ito isang pagbura sa nakaraan, kundi isang deklarasyon na ang isang bagong umaga ay nagsimula na. Isang umagang itinayo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Hindi nagtagal, isa pang pangarap ang aking binigyang buhay. Sa isang maliit at pribadong pagtitipon sa hardin ng mansyon, formal kong inilunsad ang Bising's Heart Foundation. Ito ay isang samahan na naglalayong tulungan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kahirapan. Mga babaeng katulad ko, na pilit ibinangon ang sarili mula sa putik. Sa tabi ko, nakaupo si Lola Bising sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Habang pinapanood niya ang mga unang benepisyaryo ng pundasyon, mga inang mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak, mga batang babaeng nais makapagtapos ng pag-aaral. Ang bawat ngiti at pasasalamat na natanggap ko mula sa kanila ay tila isang balsamo na dahan-dahang humihilom sa mga peklat na hindi nakikita ng mata. Ipinangalan mo talaga sa akin, anak. Ang mahinang bulong ni Lola Bising, ang kanyang boses ay tila isang awit sa aking pandinig. Ang puso ko ay hindi kasing laki ng pundasyong ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Lola, ang puso niyo po ang nagligtas sa akin sa dilim. Ito ang pinakamaliit na paraan upang pasalamatan ang isang pagmamahal na kasing lawak ng karagatan. Nang matapos ang pagtitipon, naiwan kaming dalawa ni Lorenzo sa balkonahe, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, tila isang obra maestra na ipininta para sa aming dalawa. Sa loob ng maraming buwan, si Lorenzo ay nanatili sa aking tabi, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang matatag na sandigan, ang aking abogado, ang aking tagapayo, at higit sa lahat, ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan. Look at you now, Astraya, ang sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga habang nakatingin siya sa akin. You've turned a ship of wreckage into a fleet of hope. Your father would have been so proud. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting totoo at walang bahid ng pait. Salamat, Lorenzo. Sa lahat ng ito, hindi mo ako iniwan. You saw the broken girl behind the powerful woman and you stayed. Everyone deserves a loyal ally, Astraya, especially those who fight the hardest battles. Ang sagot niya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa huling sinag ng araw. Ang tanong na lang ay, masaya ka na ba talaga? Hindi ako sumagot kaagad. Sa halip, tiningnan ko ang malawak na karagatan sa di kalayuan. Ang dagat na ito ang naging saksi sa yaman ng aking ama. Sa aking pagtakas patungong Maynila at ngayon, sa aking muling pagsilang, ang bawat alon na humahampas
Sa dalampasigan ay tila isang pagbura sa mga masasakit na alaala, iniiwan lamang ang malinis na buhangin para sa mga bagong yapak. Ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa aking mukha, tila isang yakap mula sa isang panahong matagal nang lumipas. Wala na ang anino ng balon, wala na ang bigat ng puot. Masaya ako, Lorenzo. Ang aking sagot ay halos pabulong na. Isang kumpisal sa aking sarili at sa buong kalikasan. Because for the first time in my life, I am finally free. Hindi na ako bilanggo ng nakaraan. Hindi na ako alipin ng paghihiganti. Ako na ang may-ari ng bawat alon sa aking hinaharap. Naiwan akong nakatayo sa balkonahe, mag-isa, ngunit hindi nalulumbay. Habang pinagmamasdan ko ang walang katapusang abot tanaw, naramdaman ko ang isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat pintig ng aking puso ay hindi na isang mabilis na takbo ng takot, kundi isang kalmadong ritmo ng pag-asa. Ang gabi ay dahan-dahang bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot sa dilim. Dahil alam kong sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong umaga na naghihintay. Isang umagang akin lamang, isang umagang puno ng liwanag. Ang lugar kung saan minsan ay itinayo ang aking libingan ay isa na ngayong paraiso ng mga bulaklak. Ang lumang giyeng ko ay matagal nang tinabunan ng lupa at sa ibabaw nito, isang hardin ng mga puting rosal at sampagwita ang namumukadkad. Ang bawat talulot nito ay tila isang munting panalangin na lumilipad patungo sa langit. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pag-asa. Isang amoy na tuluyang bumura sa alaala ng amoy ng basang lupa at takot. Dahan-dahan kong itinutulak ang wheelchair ni Lola Bising sa gitna ng hardin. Sa tulong ng maraming buwan ng therapy, na ibabalik na niya ng paunti-unti ang lakas ng kanyang mga binti. At minsan ay nakakatayo na siya nang may kaunting suporta. Ngunit sa mga hapong tulad nito, mas gusto naming maupo na lamang at damhin ang init ng araw sa aming mga balat. Itinigil ko ang wheelchair sa tapat ng isang malagong halaman ng rosal at marahan kong inilagay ang isang malambot na kumot sa kanyang mga hita. Napakaganda na ng lahat, anak. Ang mahinang sabi ni Lola Bising. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang mga paru-parong naglalaro sa ere. Ang hardin na ito, para itong isang piraso ng langit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit puno pa rin ng init. Dahil sa inyo ito, Lola. Kayo ang nagtanim ng unang butil ng pag-asa sa puso ko noong gabing iyon. Naiwan kami sa isang payapang katahimikan. Sa di kalayuan, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga alon mula sa dagat. Ang bawat hampas nito sa dalampasigan ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, nagbabago at naghihilom. Dito, sa gitna ng aking paraiso, sinubukan kong sagutin ang mga katanungang matagal nang bumabagabag sa aking kaluluwa. Nasa malamig na selda na sina Dalia at Cheska, binabayaran ang bawat gabing ipinagkait nila sa akin ng kapayapaan. Si Marco na naman, ayon sa huling balita na aking narinig, ay namumuhay sa anino ng kanyang mga pagsisisi, isang buhay na walang kinang at walang dangal. Iniwan ng lahat ng taong dati ay tinitingala siya. Pinatawad ko na ba sila? Siguro, sa paraang hindi nila inaasahan. Hindi ko sila pinatawad upang gumaan ang kanilang mga parusa, kundi upang palayain ang sarili kong kaluluwa mula sa mga kadena ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Payapa na ba ako? Oo, ang kapayapaan ay hindi pala ang katahimikan pagkatapos ng digmaan. Ito pala ang pagmulat sa umaga, na ang tanging naririnig mo ay ang tibok ng sarili mong pusong buo na muli. Ito ang pagtingin kay Lola Bising na nakangiti. Ito ang pag-alam na sa bawat babaeng natutulungan ng Bising's Heart, may isang tala na muling nabubuhayan ng pag-asa. Ito ang pagtayo sa harap ng dagat, mag-isa, ngunit hindi nalulumbay,
dahil alam mong sapat ka na. Lumapit si Lorenzo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang tahimik na kilos na nagsasabing narito lamang siya. Isang kaibigang hindi na kailangang magsalita upang magparamdam ng kanyang suporta. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sakit. Hindi ko na kailangan tanungin kung nahanap ko na ba ang tunay na kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ay hindi pala hinahanap. Ito ay itinatanim, inaalagaan, at pinapalago sa loob ng sarili. At sa hardin ng aking puso, sa wakas, ang bawat bulaklak ay namumukadkad na.